Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin si Congressman Toby Chanco, ang campaign manager ng Alyansa. Pagkatapos niyang ibulgar yung nalalaman niyang pangyayari ng dahilan kung bakit natalo ang maraming Alyansa candidates ay yung pinilit nilang i-impeach si VP Sara. Sunod-sunod na ang pang-aatake ng iba't ibang grupo, kongresista, mainstream media, pinapasinungalingan, sinisira nila yung credibility ni Congressman Tiangco. Pinagtutulong-tulungan na nila eh. Ito, ang pinaka-latest nga nagsalita si Professor Ronald Llamas, isang known anti-Duterte political analyst. Sabi niya, mali, si Congressman Tiangco, hindi yung impeachment ang dahilan kung bakit natalo. Ito, basahin ko itong post ng Pilipinas Today, Batangas. If I'm not mistaken, itong Pilipinas Today, parang identified ito sa isang kongresista. Ang kanyang balita, puros pro-kongresista. Okay, sabi, sa panayam sa teleradyo serbisyo ngayong Lunes, pinabulaanan ng veteranong political analyst na si Ronald Llamas ang hirit ni Navotas City Representative at Alyansa Campaign Manager Toby Chanco na ang pagsusulong sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang naging dahilan kung bakit marami sa senatoriables ng administration ang nilaglag ng mga botante noong nakaraang May 12 election. So ito yung statement ni Ronald Llamas. Ulitin ko, anti-Duterte talaga ito. Dapat sana ay naging game changer. Dapat sana ay na-weaponize yung impeachment complaint laban sa mga Duterte. Hindi nagawa patotsyada ni Llamas kay Tiangco. So baliktad dito kay Llamas. Mali daw ang campaign strategy ng Alyansa. Dapat daw ang Alyansa, ginamit nila yung impeachment ni VP Sara para lalong sirain ang mga Duterte. Hindi daw ginawa. Kaya natalo sila. Anak ko, anong klaseng political analyst ito? Malayo sa reality on the ground. Sinabi pa ni Llamas, dating advisor political affairs ng yumaong Pangulong Aquino, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tumalakay sa mga pang-aabuso ng mga Duterte sa kapangyarihan, subalit hindi ito sinakyan ng mga senatoriables ng Alyansa, maliban kay Senator Francis Tolentino na lantarang bumabatiko sa panghihimasok sa China. Ay, nako. In example niya si Tolentino, ang sabi ni Tolentino, anti-China nga siya. Anti-China. Bumalimbing. From PDP, lumipat sa Partido Federal. Anong sabi ni Tolentino? Pag hindi nyo ako botohan, sasakupin tayo ng China. Mawawala yung Palawan at Zambales kung matatalo ako. Sige kayo, parang tinakot niyang botante. Anong nangyari? Di talo siya. Ngayon, natalo siya. Sinakop na ba tayo ng China? Nawala na ba ang Zambales at Palawan? Di ba? Walang basihan itong pananakot ni Senator Tolentino. Kaya itong assessment ni Ronald Llamas, malayo. I-weaponize mo ang China. Yung pambubuli ng China ba? Kabilang sa mga isyong dapat binomba ng mga Alyansa candidates ay ito daw ang gagamitin. Pambomba sa Duterte. Pagkiling dumano ng mga Duterte sa China tungkol sa West Philippine Sea. Pagkasangkot sa sindikato ng Pogo. Mismanagement ng COVID-19, medical supplies.
iba't ibang isyu sa katiwalaan ng pondo ng gobyerno at pagpatay sa libu-libong individual sa war on drugs ni Digong. Sabi ni Llamas, yon ang failure sa messaging dito sa kampanyang ito ng gobyerno. Anong masasabi nyo? Sino ang mas paniwalaan? Si Llamas na anti-Duterte o itong si Congressman Toby Chanco na dinedipinsahan lang yung sarili niya? Kasi ang unang atake galing sa kabila na kaya daw natalo ang alyansa dahil hindi ginamit yung pondo. Ilang billion ba? 10 billion, 20 billion. Hindi daw nagamit. Tinipid daw. Kaya natalo ang alyansa. Kaya nagsalita si Congressman Toby Chanco. Sinabi niya yung panig niya na ako, naniniwala ako kay Congressman Toby Chanco. Kung magsilita itong si Toby Chanco, mas kapanipaniwala compared sa iba. Kaya gusto ko nga maging Speaker of the House ito. May data si Congressman Toby Chanco. Yung niya, nag-survey sila. October, November, December, January. Survey sa Mindanao. Magandang result ng survey. Siyam sa kandidato ng alyansa pumapasok sa Magic 12. Kailang nung after impeachment ni VP Sara, sinundan ng pagkidnap kay Tatay Digong, wala na. Na-zero na sila sa survey. Kaya, hindi na itinuloy ang kampanya sa Mindanao. And I agree. Kasi ako mismo, nung hindi pa nila inimpeach si VP Sara, hindi pa nila kinidnap si Tatay Digong, ang gusto ko, pick up ang mga pinipili ko dyan sa alyansa, Lacson, Soto, Cayetano. Sino pa ba? Ayan, initial pili ko sa alyansa. So, hindi ako magsusulid PDP noon. And marami akong nababasang mga comments, ganon din sila. Kaya lang, nung inimpeach nila si VP Sara, sinundan pa ng aresto, kidnap kay Tatay Digong. Bahala na kayo dyan. Solid PDP. Kung anong sabihin ni VP Sara, yun na yun. Kaya natalo sila sa Mindanao and many parts of Visayas. Kaya ito ngayon, pinag-uusapan na mali daw si Congressman Tiangco. So ako, mas naniniwala ko kay Congressman Tiangco, nagsasabi siya ng totoo. Yung ibang sumisira sa kanya, bahala na sila. So ito naman si Professor Ronald Llamas, wala. Hindi ko malayo yung kanyang assessment. Siya ang mali. Tama si Congressman Tiangco. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Malaking tulong nyo sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video.